purifies the blood and SMNR Balita Totoo. Maging in sa mundo ng negosyo. Huwag pahuli sa latest trends sa fashion. Alamin ang mga sikreto sa healthy lifestyle. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok. Kilalanin ang mga nasa likod ng mga successful stories ng mga kilala at bagong brands sa Patok. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Patok. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. At narito na ang ating mga program host. Ayan, isang pinagpalang afternoon sa inyo lahat mga kapartner ng mga nanunood at nakikinig sumusubaybay. Palaging nag-aabang sa ating programa every 1 to 2 p.m. in the afternoon. Walang iba kundi ang Patok. Ayan, kumusta kayong lahat mga kapartner? Ayan, alam ko palaging may nag-aabang dito na programa kasi nga naman, isa itong magsisilbing inspiration, no, sa lahat ng mga nais na magsimula ng kanilang mga business. Ayan, kasi nga naman dito ang ating ibinibida is yung mga business na galing sa maliit na, small time pa sila noon at ngayon ay naging big time na. Kaya ngayong hapon na ito, ayan, samahan niyo po kami sa isang episode na naman ng ating programang Patok. Ako po ang yung makakasama ngayong hapon na ito, ka-partner Val Divina Grass, sa ngalan po ng ating original na host, no? Ayan, si Kuyang Tony Cuevas. Ako muna yung makakasama ngayong hapon na ito. Live na live po tayo sa lahat ng Facebook page via SMNI News, DZAR 1026 at DZAR 1026 Live, at sa digital channel 39 tayo dyan mga kapartner. At mga kapartner, mag-share na po kayo ng video, mag-like at mag-comment para masaya ang buhay. Ayan. At dahil dyan, umpisa na natin agad-agad. Wala natin paantayin ang ating mga kababayan na nag-aantay, no, na sumusubaybay, palaging nakaabang. Kaya introduce na natin agad ang ating makakasama. Actually, dalawa yung magiging guest natin sa hapon na ito. Yung una, eto na nga, yung first guest natin, mga kapartner, nagsimula siyang pumunta sa lahat ng mga franchise expos, at sa pagpunta niya sa mga franchise expo, nag-research sila at pumunta ng Shanghai. Uy, may mga pa-China pa, para bisitahin yung pinakasikat na milk tea store doon at matikman. Kaya nagustuhan nila at pumunta sila ng Taiwan para naman mag-training at mag-source out ng suppliers. O, diba, mga ka-partner? Interesting ang kwento nito, mga ka-partner. Kaya ngayong hapon na ito, makakasama natin si walang iba, ang president at founder ng Chaboba Philippines, Sir Julius C. Ayan, Sir Julius, good afternoon. Hi, Miss Val. Good afternoon and sa lahat ng viewers and tagapakinig. Ayan, kumusta ba ang yung naging hapon, Sir Julius? Okay naman. It's been quite busy kasi may mga may mga engagement pa, mga engagements pa, so medyo busy. But I'm very honored po na maging guest po sa inyong program. Kasi nga naman ang purpose talaga natin dito sa programa na Patok, yun nga sinabi natin kanina, maibida natin sa ating mga kapartner na nais mag-business, no? From kumbaga meron kasing iba, 'di ba, yung business is risk. Yes. Kumbaga, kung hindi ka mag-risk, parang ano mangyayari? Minsan kasi ang pag-risk is mas nagiging fruitful siya. Although meron kang pagdadaanan na mga challenges in life, ika nga. Pero
wala lang, parang igora mo lang yung risk na yon kasi in the long run, parang magkaka-resulta din siya. Yes. Well, anyway, nako Sir Julius, umpisahan na natin agad-agad ang Wait ating lang, talakay. Miss Val. Oy, bakit po? Bago natin simulan, Oh. siguro mas maganda, para maiba naman ako na mag-interview muna sa'yo. Ay, ako ang na-interview tuloy! Gaano ka-fan Oy. ng pag-inom ng milk tea? Milk tea. Actually, hindi ako hater ng milk tea. Actually, gusto ko talaga ang milk tea. Kaso nga lang, due siguro sa ating mga schedule, may mga pa-schedule, no? Hindi ako regular nakakabili ng milk tea. Okay. Kaya, ayun, siguro, wala, hindi masyado talaga. Hindi masyado. Oo. Actually, just to share with you, marami tayong mga customers na ganyan. Hindi Oh. masyadong umiinom ng milk tea. Uh-huh. Pero nung natikman si Chaboba, talagang binalik-balikan ang Talaga? milk tea. Yes. And siguro trivia lang, no? Trivia lang, sige, Miss sige. Val. Si Chaboba is the number 1 searched milk tea in TikTok. Talaga? And it's right now nasa 33 million views sa hashtag ng Mas Chaboba marami pa PH. siyang, 33 millions. Yes. Kumbaga, sa ganun na number, sobrang expanded yan. Naku, iba pala to. Big time na to. Yung kausap natin ngayon sa hapon na ito. Ayan, at dahil dyan, Sir Julius, naku, na-intriga ako sa yung number 1 searched milk tea sa TikTok. Kaya umpisa na natin agad-agad. Okay. Eto na, excited na ako magtanong sa inyo. Pero una sa lahat, muna tayo? Parang light talk muna. Taga saan ba si Sir Julius? Baka pwede mo ding ma-share kung ilang taon ka na. Yan. Sige, mga light backgrounder muna. Sige. We are from Quezon City actually. Okay. So, dati I was in the corporate world. Oh. So, medyo malayo ang aking work sa Ano ba kung yun? anong ginagawa. IT manager ako dati. So, malayo talaga. Though meron tayong mga practices na nakuha, no? Like for example, yung mga policies, ganyan, no? So yung pagka-streamline ng mga processes. So natin siya, nilagay natin siya, no, para maging mas successful yung pagpapatakbo ng ating in-integrate business. mo na In-integrate, lahat-lahat. that's the right term. Ayan. So ganun siya. And then sa age, next question. Next question, please. Sige na nga, huwag na natin pilitin si Sir Julius. At eto, pag may business kasi, palagi ko siyang, nakaka-curious kasi ako, ano nga ba? Ano ba yung, kumbaga, inspiration? Bakit nga ba you entered in the business world? Okay. As I've said, I've been in the corporate world for, I think, 10 years or 12 years, no? Isa lang, well, ayoko naman mag-discourage ng ating mga viewers at mga listeners na umalis kayo sa corporate world because, of course, there's a different, parang a journey sa corporate world. But, in my own opinion, no, ayoko kasing maging empleyado for alam mo yun, forever. Yes. So, it's the yung time na yon na nag-decide ako to put up a business, it's very risky kasi medyo okay naman yung sahod ko, 'di ba? And I'm working 8 a.m. to 5 p.m., 'di ba? The thought of Ganon, going Miss Val, start diba? all over again. Oo, pero alam mo yun, pag nag-business ka, tama ka, Miss Val, yung risk, 'di ba? Hindi mo alam kung pwede kang bumagsak in just one click eh. Totoo. At pwede kang umangat in just one click also. So, alam niyo yung mga decisions mo, ano ba kasing dapat na Yeah, gawin? Ayan, oo. para towards the goal na mag-succeed. Diba? exactly. At the same time, sa corporate world kasi syempre may mga boss ka, di ba? So, in terms of decision making, may katulong ka to Totoo. decide. But dito, walang ibang sisisihin kung hindi nag-work yung decision mo, kundi Ikaw lang. sarili mo. Oo. So, yun visual lang talagang very very malaking decision sa buhay namin nung Ayan. nag At eto na, naisipan ko, sa dinami-dami pa naman na mga businesses na pwedeng pasukin. Bakit nga ba milk tea? Magandang tanong yan, Miss Val, no? Actually, Ayan. that time kasi when Chaboba was just starting, mainit pa mainit pa yung pagtanggap talaga sa milk tea. No? But that time kasi alam na namin, so we had a meeting. Okay. Alam namin na kahit anong product 'yan, merong hangganan.
milk tea will not be forever. At kumbaga, 'di ba, may sa fashion, parang hanggang dito lang siya na era. Yes, The next tama. time hindi na Iba siya papatok. Oo, ganun siya. So it's very risky. Pero we decided to go on. Bakit? Kasi actually we believe in the product eh. Okay. At the same Importante time, may tiwala ka sa sarili may tiwala ka sa sarili mong produkto. At the same time, hindi ito yung typical milk tea na nabibili nyo sa market. Ay, ano ba yung highlight niya? Kakaiba. Actually, what makes Chaboba different right? from others? Ang pinagkaiba niya, it's number one, it's very affordable. Oh, affordable. Number one, it's very affordable, no? But affordable siya, pero yung quality is premium quality. Hindi nagsasacrifice. Hindi nagsasacrifice yung quality. Okay? And then, at the same time, marami kasing, ang daming business ngayon na milk tea. Sa totoo lang, kahit saan ka pumunta, may nagbebenta ng milk tea. May mga yung pang-isahang branch lang. Alam mo yun, kahit saan-saan yun. Totoo nga, kahit saan sulok, uy, may milk tea dito. Tapos tapatan pa yan. Totoo. At hindi lang tapatan. Mismo, pababaan pa ng presyo. Diba? Totoo, tas yung palakihan ng baso, ganyan. So what sets us apart is we actually stepped up the game. So kung ano yung mga naging parang trend nung past few years. Okay. For example, the cheesecake milk tea. Yan ang pinakasikat kasi sa Chaboba right now eh. So usually, kapag bumibili ka ng cheesecake milk tea sa labas, yan yung mga pinapahid na cheesecake sa cup. Okay, yan. okay. Pero here in Chaboba, makakain mo yung milk tea. Oh. So, makikita mo na yung cheesecake, isang chunk talaga siya na nasa ilalim, which is talagang isang buong milk tea. Amazing! Ay, isang buong cheesecake, sorry. So, yun yung pinagkaiba natin. At the same time, Miss Val, hindi tayo tumitigil talaga sa pag-innovate ng bagong products na we are very sure na talagang tatangkilikin ng mga Pilipino. So, ano ba yung, aside from yung, aside yung catch nyo na may cheesecake, may buong cheesecake na makakain, ano ba yung, may kakaiba ba na flavor? Actually, yeah. We just recently announced a new flavor which will be launching, I think, today, no? Today, yung white rabbit milk tea. So, yung candy... Magiging rabbit na tayo na. Actually, the candy, yung talagang gusto ng mga bali. Parehong-pareho yung lasa niya. No? Very creamy. Okay. So, marami tayong innovation. Meron pa tayong mga lalabas na ibang mga products very soon. So, eto na. Sino ba yung, kumbaga, katuwang mo sa business? Okay, I have my business partner. Meron tayong mga experts sa finance. Okay. Ito yung gusto kong parating sabihin sa mga viewers, no. Minsan kasi kapag nagtayo ka ng business, feeling mo alam mo na lahat eh. Oo. Parang alam ko na to. Ako lang, ganyan. Hindi ako sasanggunin ng mga tulong. Which is hindi maganda. So ako advice ko talaga kapag ka nagtayo ka ng business, like for example ako, hindi naman ako masyadong alam sa numbers. Okay. Hindi naman ako may masyadong alam sa ibang mga bagay sa business. Binibigyan ko ng oras na makakuha ko ng mga tao na expert doon sa larangan na yun. Mapag-aaralan mo din kung paano. Yes. Ayan. At the same time, matututo din ako. I think, yan yung pinaka-importante na trait para sa isang business. Businessman, businesswoman, yung open ka sa lahat ng pwedeng inputs ng iba. Totoo yan. Ayan. Oo. Kailangan very open-minded ka. Pero hindi marketing to, Miss Wala. Open-minded ka sa, alam mo yun, sa lahat ng pwede mong matutunan sa business. Even the big ones, yung mga talagang malalaking kumpanya. May mga consultant pa yan. Yes, diba? Exactly. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin. Kasi hindi matatapos. To keep up with the market. With the market and the trend. Hindi lang naman kayo mag-isap. Kumbaga, all through the years, alangan yun lang yung yung style nyo. Dapat maiba din para maging adaptive sa current situation. Totoo, Miss Val. And at the same time, generation ngayon, ang bilis magbago. Totoo. Mabilis magsawa yung mga kabataan. The interest, di ba? Interest ng mga generation ngayon, ang bilis din magbago. Well, kailan ba ito nag-start?
Okay, very interesting to, no? Kasi we went to the franchise expo kasi gusto namin mag-franchise ng isang brand. That's around Franchise na sana. Oo, 2 years ago. Wala kaming idea kung ano i-franchise. Basta pumunta kami doon, kung ano yung magustuhan namin, i-franchise namin. Yeah. So, kasama ko mom ko noon eh. So, Okay. nag-iikot kami. Yung mom ko, kuha ng flyers dito, kuha dito. Ako, hindi ako kumukuha. Okay. Usually, pag pumunta ka kasi doon, tama eh, hahanap ka ng business na kukunin mo as franchise, tapos gagamitin mo yung pangalan nila. Sa akin, naging iba yung scenario. Pumunta ako doon, pinag-aralan ko paano yung marketing nito, paano yung approach nito. Hanggang sa napagsama-sama ko siya, in the middle of the ikot-ikot namin ng mom ko, sabi ko, wait lang, mom, uwi na tayo. Okay. Ay, hindi pa tayo tapos. Sabi niya, hindi pa tayo nakakuha ng franchise eh. Sabi ko, hindi. Tayo ang gagawa ng kumpanya ng ipapa-franchise. Hindi tayo. Nice. So, medyo mayabang ako noon. Sabi ng nanay ko, alam mo, ang taas ng pangarap mo, ha? Parang sabi ko, walang imposible kung talagang gugustuhin mo. Totoo. Which nangyari ngayon. Ayan. Pero ito, Sir Julius, bakit nga ba Chaboba yung pangalan? Chaboba Philippines. Bakit, di ba yung ibang mga brand is may milk tea talaga sa name? Bakit, actually, kung pa-catchy lang din yung sa name, nakakakasya ng atin. Bakit ba kasi Chaboba? Ganun. Actually, number one, yung Chaboba kasi, very easy to remember yung name, diba? Number two, it means actually, cha is, meaning ng cha is tea. Okay. Boba is pearl. Oh, So, diba? kaya Chaboba. Brainy na, na pagka-mix ng name. Ayan. Yeah. Ikaw na pangalan yan, sir? Yes. Medyo matagal bago namin naisip yung name eh. Ayan. So, ano ba yung pinaka-risky na decision na ginawa mo para sa yung business? Pinaka-risky? Actually, nung nag-start kasi kami, Miss Val, we had 2 or 3 franchises nun. Yun yung parang signal ko na, teka, sige, pag nagkaroon tayo ng 3 magpa-franchise, titigil na ako sa pagtatrabaho, magre-resign ako from my 12-year work. Okay. So, I did. I filed my resignation. Okay, tapos na. So, eto na. Ngayon, nagmi-meeting kami, nagpaplano na. Miss Val, biglang nag-pandemic. The challenge sa lahat ng tao. Alam mo yung gumuho yung mundo ko. May trabaho na ako noon. Tapos umalis ako. Tapos biglang magpa-pandemic. Tanggal lahat ng mga tindahan. Sarado lahat. So, sabi ko, ang laking problema natin nito. Paano natin maipupush yung negosyo natin during the pandemic? Diba? Na ang lahat restricted, di ba? Yes, even the food and beverage business, nag-restrict, puro delivery na lang eh, di ba? Also other businesses. So, malaking challenge sa amin yun. But we continued. Ayan. Hindi kami tumigil. Gumawa kami ng mga drinks sa bahay. Nagpa-deliver kami via delivery applications, mga couriers, hanggang sa lumago siya during the pandemic. Wow! Isang palakpak naman. Ayan. Wow. Ayan, so currently po ba, saan ba matatagpuan itong milk tea? May mga franchises na ba? Ilan na ba yung franchise? Like, all over the Philippines ba siya or Metro Manila po muna? We have 19 branches. Oh. All over Luzon and Visayas. So, as of now, wala pa Mindanao. Wala pang Mindanao. So, baka may gusto kung mag-franchise. uuwi ako sa amin dun sa Davao City, hindi pa ako makakita ng Chaboba. Madami naghahanap sa Davao ng Chaboba. So, paano yun? Pag-usapan natin. Although, marami tayong branches. Meron tayo sa mga malls, SM malls, Robinsons, and the likes. No? And also outside malls. Marami din tayong mga branches dyan. At the same time, we'll be adding more. We have almost 7 to 10 lined up for this year na mag-open 7 to 10? Yeah. Kasama na niya yung Mindanao. Sana. Pero doon wala pa. Pero may mga naging for may mga prospect na ng mga places. Yes. So, eto, kumbaga, second to the last question. Second ko na ba? Eto last question ka na. Ano ba yung pinaka-prinsipyo mo sa buhay na yun yung parang mantra mo sa yung business? Actually, because of the pandemic, because of the challenges that we've experienced, isa lang siguro ang masasabi ko lang, huwag kayong titigil. Lahat ng nangyayaring failures sa buhay, don't treat them as discouragement, don't treat them as quote unquote failures.
treat them as inspiration. Lessons in life na doon kasi kayo aangat, doon yung makukuha yung tagumpay. Oo, so pagpupursige, wag titigil hanggat hindi nyo nakakamit yung success. Ayan. So ano nga ba yung message mo naman sa ating mga kababayan na nais mag-franchise or aside from mag-franchise, at ano nga ba yung mai-advise mo din? Ano ba yung mensahe mo para sa kanila? Ganon. Message, yun lang, no? Porsige din. Oo, tsaka wag tayong mag-stick sa kung anong meron tayo ngayon. Kasi meron tayong tinatawag, Miss Val, na comfort zone eh. Naku, dyan tayo sa mga comfort zone. So, pag nandun ka na sa comfort zone, yung iba ayaw na lumabas. I think I've read sa parang quote siya na kung saan kasi yung comfort zone mo, you will never grow. Parang kumbaga, dun ka na lang palagi and you never wanted to explore. Parang meron pa sanang opportunity outside the shell, pero hindi mo na siya nakita kasi gusto mo lang dun ka lang. Oo, nandun ka lang eh. Nandun ka lang you have to think outside the box. You have to experience the world outside your comfort zone because nandun yung growth. Ayun. So, wag kayong matakot. Ayan. And for those who want to franchise, so ano na rin ako. Go. For those who want to franchise Chaboba, so you can just email us at chabobafranchising@gmail.com. So, may mag-entertain naman po sa kanila doon. How about contact numbers? Contact numbers, you can contact us through the email chabobafranchising@gmail.com, or if you have any other queries naman po, you can also email us at chabobaph@gmail.com. Okay. Ayan. At dahil dyan, ka-partner, sa gabay nga sa ating tagumpay, pagpupursige at wag tumigil hanggat hindi nakakamit ang tagumpay. Huwag gawing discouragement and failures. Ito na ngayon sinabi ni Sir Julius C. At dahil dyan, mga ka-partner, sino bang interested sa inyo dyan na mag-franchise na? Gora natin email na ang Chaboba Philippines President and Founder din, si Sir Julius C. Ayan. At maya-maya, mga ka-partner, mag-break lang tayo saglit at pabalik natin is mag-giveaway na naman tayo sa ating pangalawang guest sa araw na ito. Naway na-inspire kayo sa ating talakayan with Sir Julius C. at sa kanyang business na Chaboba Philippines. Maraming salamat, Miss Val. Ayan. Thank you.